po natin is all about arise and build. No? Um, for the past 3 weeks, Pastor Fred has been sharing with us about the experiences o yung mga examples sa Bible wherein nagkaroon po ng building up. Whether it's building up of temple, it's a construction of a structure po. We are actually really talking about building the church. Yan. At nung pong last week po, medyo tinodo na po ni Pastor Fred, yun pong discussion about building the church. Because in the book of Matthew, sinabi na po mismo ni Jesus Christ po doon, I will build my church. Nakakatuwa lang po, naalala ko, kasi nung meron po tayo kasi dito, grupo ng walking bodies. Yan. Medyo taas-taas nga po natin ang mga kamay ng mga walking bodies. Yan, palapakan po natin sila. Alam niyo po, siguro po ang average po ng mga uma-attend po doon, it's anywhere between 15 to 20, minsan 25 pa po kami pag may kainan. Yan. Dumadami po kami pagka may kainan po. Pagka walang kainan, alam na kasi na pag may kainan ngayon, bukas wala. So pag 25 kami ngayon at may kainan, mga minsan 15 na lang o minsan 12 pa sa munod na araw. Pag nabalitaan ulit na may kainan, papalo na naman kami ng mahigit 20. Po. Pero kaya ko lang po nabanggit po yan. Kasi kami ho ni Pastor Rudy, madalas kami po yung, kasi we also do the word there. Parang may devotional din po kami, nag-share ng word. At ang napansin namin ni Pastor Rudy, parang kami lang yung nagre-reliebo. Ang encouragement namin, ang bawat isa sa amin ay mangaral ng salita ng Panginoon o mag-share ng word. Yan. So binigyan po ako ng wisdom ng Lord. Sabihin mo, ganito lang, tanungin mo sa kanila kung sino si Jesus sa kanila. Kasi remember, last week, naging topic po natin na tinanong ni Jesus, yung kanyang mga apostles, kung sino siya sa paningin ng mga tao sa paligid. Iba-iba, propeta siya, si Elijah, si Jeremiah, at kung sino-sino pa. Pero tinanong niya, si Peter, ang sabi, you are the Christ, the Son of the living God. At pagkatapos sinabi, blessed are you, Barjona, because flesh and blood has not revealed, but by my God, Father who is in heaven. So parang tinignan po na, sino si Jesus? Alam niyo po, nung tinanong ko po sa kanila kung sino si Jesus, ang bawat isa po sa amin ay nagsalita. Ayan. Nakapag-share po sila ng salita ng Panginoon. Amen? So, palapakan po natin yung walking bodies. Kasi po, sa May 5, magwo 1 year na po kami. So meron kaming konting celebration. At after 1 year, kung meron po kaming 30 o 40 na members po doon, ang gagawin na po namin, bawat isa bibigyan na ng schedule para siya ang mangaral ng araw na yun. Yan. At ine-expect na po namin na kukonti na kami pagkatapos. Hindi po, yung challenge po. That is the very reason why we're doing also this work, for us to be encouraged. Because, kami po na nakakatayo dito sa harap, hindi ho dahil sa magagaling kami, we are here, because we are carrying the same anointment as what, I have shared kanina. And I believe, na ang bawat isa po sa atin can also do the same. It's not about us, It's all about Jesus. Amen? Hallelujah. So, allow me, to do some diversion, ika nga this morning, because sabi ko nga, grabe na-establish na ni Pastor Fred, yung essence about building the church. Sabi ko, mas mainam siguro, na since I'm still on the topic of arise and build, why don't we talk about the other word, Yun pong salitang arise. Kasi alam niyo po, yung salitang arise, it talks about us, us about rising up, for us to take our part. So God's word this morning, it's all about us. Hallelujah. How are we going to respond to the challenge of building the church,
based on the title that Pastor Fred has been given us, has given us, yun pong Arise and Build. Alam niyo po, when you talk about arise and build, parang pagka sinearch niyo po siya, mostly what will happen is ililid po kayo sa isang book sa Bible na specifically minention po yung salitang rise and build. Excuse me pa. Ito po ay sa book ng Nehemiah. Yan. Kung di ho kayo masyadong familiar dun sa book ng Nehemiah, nandun po siya sa Old Testament, Katabi po niya, o bago ho, before po mag-Nehemiah, meron pong Ezra, pagkatapos meron pong Esther. Yan. Nasa Old Testament po yan. Sabi nila, ng mga Bible scholars, yung pong Book of Ezra at saka Book of Nehemiah, dati parang halos iisang libro po siya, iisang book. Kaya lang, nung nakita po nila na very much detailed yung chronological account ni Nehemiah, so they've decided to put a separate book. Yun pong Book of Esther naman po, nangyari po yan sa pagitan ng I think chapter 6 hanggang 7 or 8 po ng Book of Ezra naman. So in other words, ito pong si Ezra at si Nehemiah ay magka-contemporary. Halos sabayan po sila, kasabay po ni Propetang Malakay. So ang story po nito is roughly, ito na po yung mga last account ng mga prophets bago po nagkaroon ng 400 years of silence, bago po yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, meron po in Nehemiah chapter 2, I think it's in between verses 18 to 20, na specifically na mention po doon yung salitang o yung term na arise and build. But before that, I just would like to give you a background of who Nehemiah is. Nehemiah is not really a prophet. Ezra actually is a high priest. Pero siya ay kasama sa nagpapatakbo ng gobyerno during the time. Because Nehemiah actually is a cupbearer of the king during that time, the king of Persia. Yan. So, yung contemporary po niya, si Ezra is the priest, siya po ay layman na matatawag, while during that time, Malachi was actually the prophet. So titignan po natin, covered po lahat, spiritual and political arena, so to speak, ando doon po. So ito pong Book of Nehemiah is actually a history book. Yun po yung term po nila, history book na parang na-share po doon, yung pangyayari wherein, yun pong Judah or Jerusalem, ay na-capture po, sila po ay sinakop, at sa kanila pong pagkakasakop, ang nangyari po ay na-captive po yung mga Israelites, yung mga Jews, to the point that they became slaves. Yung iba po, nag-scatter around, At nung nabalitaan po ni Nehemiah yon, this is actually, just because I will be focusing on chapter 2, I will just be giving you an overview of chapter 1. So, ang nangyari sa chapter 1, may nagbalita sa kanya, alam mo, ang nangyari po sa Jerusalem, yung mga tao po ninyo scattered na, yung iba captive pa. Itong matindi, yung walls po ng Jerusalem, bumagsak na. Yung gates ng Jerusalem, ang nangyari, na-burned down. So, ibig sabihin, parang, ang significance po kasi ng walls, it's just like, magkakaroon ka pa ng sense of ownership o meron kang natatawag na sarili mong lugar kapag ka meron kong pwesto. Pag bumagsak ang wall na doon, parang it's like, you are no longer part of a certain, a certain place or a certain country, So parang, nung nalaman po ni Nehemiah yon, he fell down, he mourned, and he prayed.
Tapos ang sabi po niya, dun sa prayer po, no, he prayed and he fast po pala. No? And then during his prayer and fasting, ito po yung sinabi niya sa Panginoon. Lord, we recognize, we your people, no, we recognize that we failed you. Inire-rephrase ko na lang po, no? You could actually go back to the chapter 1 to read it. No? Pero ang maganda pong sinasabi doon, una-una, in-acknowledge ni Nehemiah na Lord, kami po ay nagkasala sa iyo. No? Kami po ay naging mapagmalaki, hindi ka namin na kinikilala. No? Tapos parang sinasabi niya na because of our unfaithfulness, most of us we're actually scattered. No? So parang yung pagiging unfaithful po ng mga people of God during that time caused them to be scattered. Sabihin, magka-iba-ibang lugar. Pero may naalala din siya na pinangako kay Moses na kung ang mga tao daw po ay babalik sa Panginoon, then the Lord can restore them. So ibig sabihin, while ina-acknowledge ni Nehemiah in his prayer and fasting na nangyari yung mga bagay na nangyari yun na yun dahil din sa kanilang kasalanan, pero inaalala ni Nehemiah na hindi pa tapos ang laban. Alam niya na may pag-asa pa sila, alam niya na maaari pa ring mabuo ang lahat. Kailangan lang may mag-participate o mag-take ng place para mangyari yung kalooban ng Panginoon. So basically, that's the Nehemiah chapter 1. Now, in Nehemiah chapter 2, eto na. Nabuo na sa puso niya, parang iniligay ng Lord sa puso niya na you have to rebuild the church. The walls, basically, and rebuild the whole place. So ito na po siya, So yung chapter 2, yung first half of the verses talks about Nehemiah's travel, papunta po dun sa Jerusalem, sa Judah, nagpaalam po siya sa hari. Remember, mataas po yung kanyang pwesto, doon sa gobyerno, cupbearer po siya, Alam niyo po, pag sinabing cupbearer during that time, yung trust and confidence ng hari nasa kanya. Kasi pagka pinuha niya yung wine, ibibigay, iinumin nung hari. Pagka, alam niyo, nuring araw, ang daming nagpo-poison, So, without trust, imposibleng inumin, ng hari, yung wine, if he doesn't trust the cupbearer, So, yun po ang kanyang posisyon, Mataas po ang kanyang pwesto. Ika nga, okay naman siya. Meron siyang relasyon sa Diyos. Maganda yung pwesto niya sa lipunan. Pero binigay sa kanya ng Lord yung puso, ng pagdudurugong puso na nandun yung nagpagnanais niya na magkaroon ng rebuilding of the city. And he took the step of faith. So in verse 1, ang sabi po rito, and it came to pass in the month, I'll be starting with the verse 1, and it came to pass in the month of Nisan, in the 12th year of King, so during that time, ang king is Artaxerxes. Yan. When wine was poured before him, that I took the wine and gave it to the king. Ito na po, being cupbearer, Ang sabi po niya, now I had never been sad in his presence before. Si Nehemiah malungkot. At hindi pa siya nagpakita ng lungkot, ang sabi dito, sa kanyang hari. Itong nangyari, ba napansin ng hari? Okay, sabi dito sa verse 2, tawag dito, therefore the king said to me, why is your face sad since you are not sick? Wala ka naman sakit, ba't ang lungkot mo, This is nothing but sorrow of heart. Grabe yung relationship niya dun sa hari, Nakita lang siyang malungkot, sabi, alam ko wala ka namang sakit, Pero ibig sabihin, may dinaramdam ang puso mo. Alam niyo po, ganun po ba tayo sa Panginoon na makakita lang ng Lord, yung expression ng mukha natin, alam na niya kung anong sitwasyon natin. Alam mo, it's really all about relationship. The deeper the relationship that we have with the Lord,
even the less that we talked about him directly, because before you even speak, he already knows what's in your heart. Amen? E ngayon, ito po, anong sabi? So I became dreadfully afraid and said to the king, natakot pa siya, kasi parang, paano kaya nabasa nung hari, kung anong nasa loob ko? Remember, in chapter 1, nag-prayer and fasting siya, nag-mourn when he found out that Jerusalem was destroyed. So ang sabi niya, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tomb, lies waste and its gates are burned with fire? So, sinabi niya na yung totoo, na sama ng loob ko po, malungkot po ako, nagdurugo ang puso ko dahil yung pong aking sintang pinanggalingan po, ay nasira. Alam niyo po kung ano yung sagot ng hari po dito? Hindi na po nagpaliwanag. Ang sabi po, then the king said to me, what do you request? So ititingnan po natin, nagsabi lang siya ng totoo na kung ano yung sitwasyon ng kanyang puso. Ang sagot kaagad ng hari, anong kailangan mo? Okay. Ito po, as we continue, ang sabi po rito, so I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. So sinabi niya ng diretsyo, kung papayagan niyo po ako, pupunta po ako doon sa lugar po na akin pong pinagmulan para po i-rebuild yun pong nasira. Okay? Ano pong response ng hari? Ang sabi po ng hari, then the king said to me, the queen also sitting beside him. So ibig sabihin, nandoon, how long will your journey be? And when will you return? Yun lang po yung tinanong, So parang sinasabi na, pinapayagan na kita, ang mga ilang araw bang kailangan mo? So sabi, so it pleased the king to send me, and I set him a time. So nag-agree sila na on this particular time, I will go back, because I have duties here, okay? So in verse 7, furthermore, I said to the king, ito pa, pinayagan na siya, humirit pa. Ang sabi niya dito, again, furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah. So ang una niyang hidingin, hari, pwedeng gawa ka ng sulat para sa lahat ng dadaanan ko, may permit ako at makakalabas ako. So ibig sabihin, during the time, he needed protection. Malay mo kung sino na lang siya, baka mamaya sa daraanan niya, mapahamak siya. So ang unang hirit niya, protection, sabi niya, hari, baka para lang makarating ako doon sa pupuntahan ko, gawa kang sulat para lahat ng checkpoint, lahat ng haharang sa akin, papakita ko lang yung sulat ng hari, diretso na ako. Dapat yun, sapat na kasi makakarating na siya. Pero hindi pa, humirit pa si Nehemiah. Ano pong sabi ni Nehemiah pangalawa? Ang sabi po niya dito, and a letter, isang letter pa. So meron na siyang letter, para siya po ay makatawid at makarating. Humingi pa, sabi niya, King, isang letter. O para sa naman yung letter na yan. Ano po sabi niya, Ang sabi po niya, yung letter po na yun, to Asaph, the keeper of the king's forest. So bigyan mo ng sulat, yung tagapamahala ng forest. So bakit forest? Ang sabi niya rito, that he must give me timber, nang hingi pa ng kahoy para pang-rebuild. Sabihin, humingi na siya sa hari ng proteksyon niya na makarating doon sa lagot na pupuntahan niya. Paano pag nakapunta siya? Paano niya i-rebuild yung city? Paano niya i-rebuild yung wall? Paano niya i-rebuild yung gate? Aba, nang hingi sa hari. Sabi niya, payagan mo naman yung may hawak ng forest, na bigyan ako ng kahoy. Para sa yung kahoy, sinabi niya rito, to make beams for the gates of the citadel which pertains to the temple. So again, may building of the temple na. Sabi pa rito, for the city wall, meron pang hirit, personal. And for the house that I will occupy. Imagine,
I will be rebuilding, sabihin, the Lord has given to my heart, to rebuild the city. I-rebuild yung city, i-rebuild yung wall, i-rebuild yung gate. Lord, pati bahay ko, pengi. And ano nangyari, all of this, the king gave it to him. Sabi nga, and the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. This is the very key of everything. According to the good hand of my God upon me. While he asked the king all of the favors, at the end of it all, ang recognition niya, sa Diyos pa rin galing ang lahat. Yung bagay na itinanim sa puso niya na magkaroon ng desire na i-rebuild yung ruins ng kanilang city, galing sa Diyos yun. While he is positioned to have favor of the king, hinirit niya lahat ng mga hinirit niya, pero and the king granted them to me all because of the good hand of my God upon me. Alam niyo, minsan sa buhay po natin, hindi ho natin maiwasan na yun pong recognition ng mga bagay na natutugunan po yung pangangailangan natin, ang naia-attribute po natin ay ibang bagay, Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho. Minsan, na-overlook mo yung katotohanan na ang Panginoon ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Minsan, ang naiisip mo, ang trabaho mo ang nagpo-provide ng pangangailangan mo. Dito, ni-recognize niya na kahit ang hari ang nagbigay ng lahat ng bagay sa kanya, hindi. According to God's good hand pa rin. So yun po yung kagandahan po nito, na kahit ano pa ang ating matanggap, na pagpapala, gamit ang iba, at the end of it all, we have to recognize that everything is the Lord's. Amen? Hallelujah. So ito po, sasabi po niya, okay, in verse 9, ito na, pumunta na siya. Then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letters. Now the king has sent, ito pa. So binigyan na niya yung letter, hindi pa pala tapos. Hindi lang siya binigyan ng mga kahoy para pang-build ng wall, ng gate, ng bahay niya. Ang sabi pa rito, and now the king has sent captains of the army and horsemen with me. Kasi alam na ng Lord na, okay, meron ka ng materyales na pangtayo. Sino magtatayo? So imagine this, kung gaano kabuti ang Panginoon, na ang lahat ng pangangailangan mo, hindi kanya bibigyan ng materyales, pati laborer. Siya pa rin ang mag-provide, So, hiningi pa ba niya yun? Di na niya hiningi, binigay ng kusa. Kasi naisip ng hari, anong gagawin mo sa kahoy, Gagawin mo toothpick. Ano gagawin mo? Bubuhatin mo isa-isa? Hindi. Kailangan mo ng mga tao. Horsemen, at saka mga military pa, Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit mga military people pa yung pinadala, Okay. Ito pa ang sabi, sino naniniwala na sa buhay laging may kontrabida? Alam niyo po, tayo, kahit sa journey natin bilang Kristiyano, madalas nakaka-experience pa rin po tayo ng gawa ng kaaway, Eto, may kontrabida sa kwento. Okay? Ang sabi rito, when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite, mga ait na to, official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. They were disturbed, Ito, mga matitinding kalaban to. Pero ang unang na-disturb sila, bakit may taong malasakit sa kapwa? Bakit? Itong mga to, parang sa katingin nila dun sa mga Israelites o sa mga anak ng Diyos, sa mga tao dun sa Jerusalem, mga walang kwentang tao. Hindi nila maintindihan, bakit isang tao na cupbearer, na ang lakas-lakas sa hari, pupunta, dahil nandun yung puso niya dun sa mga tao, na sa tingin nila, wala namang kwenta. So ganoon, parang ika nga, may kalaban na kaagad. Okay, eto na.
in verses 11, I think, hanggang matapos po, no, ito naman yung storya na nung si Nehemiah ay nakarating na, no, ng Jerusalem. Okay? Sabi dito, so I came to Jerusalem and was there 3 days. When I arose in the night and a few men with me, I told no one what my God has put in my heart to do at Jerusalem. So, ibig sabihin, di pa niya sinabi, no, na ang inilagay ng Diyos sa puso niya ay i-rebuild, no, yung pong walls, no, i-rebuild yung city, okay? So, ang sabi po niya dito, nor was there any animal with me except the one on which I rode, okay? Now, in verse 13, and I went out by night through the valley gate to the serpent well and the Rufus gate, daming gate, ano, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and its gates were burned with fire. So, nung nabalitaan niya, nalungkot na siya. Imagine niyo nung nakita pa niya that everything was in ruins. Remember, no? Galing siya dito siya lumaki, no? Andito lahat ng mga mahal niya sa buhay, tapos makikita niya, no, na wala na. Okay? So, ang sabi niya rito, then I went to the fountain gate, another gate, and to the king's pool, but there was no room for the animal under me to pass. So, hindi siya makatawid, no? So, I went up the night by the valley and viewed the wall. Then I turned back and entered by the valley gate, and so I returned. Okay. So, in other words, inikot niya, no? So, para mapatunayan niya kung ano yung sitwasyon, ano? Ma-assess po niya, no? And at the same time, nandun po talaga, no, yung kalungkutan po niya at yung desire po niya na sundin yung kalooban ng Panginoon. And then ang sabi po rito, and the officials did not know where I had gone or what I had done. I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, and others who did the work. So ibig sabihin, yung mga tao na mga kasama niya, no, nadagdag na, aside from mga military people, meron ng mga Hudyo, may mga pari na, may mga nobles na, may mga officials na, at marami pang iba. No? So ito po yung composition ng mga tao na eventually ito po yung gagamitin ng Panginoon para ma-rebuild yung walls of Jerusalem. No? So lahat, no? Ngayon, no? Then I said to them, you see the distress that we are in. Of course, alam na ng mga to dahil taga doon sila, no? How Jerusalem lies in waste and its gates are burned with fire, no? Ito na yung challenge in verse 17. Ang sabi rito, come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. Pag sinabi pong reproach, parang kasiraan, no? Sira na po sila, no? And in verse 18, and I told them of the hand of my God, which has been good upon me, and also the king's words that he had spoken to me. So aside from discussing with them the present situation, sinabi rin niya, no, kung paano siya tinulungan ng hari at kung paano lahat ng bagay na ito ay again, ano, sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. And then when these people realize, no, you know what the response was? Ito na yung classic line. So they said, ano pong sabi? Let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. They all responded. They all responded. In verse 19, no? Balikan natin yung mga kontrabida. Ang sabi rito, no, sa verse 19, nasusundan niyo po ba yung kwento ko? Para kang teleserye, no? Pagka nai-imagine mo habang kinukwento, no? But when Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite officials, sila na naman, nadagdagan pa. And Geshem, the Arab, naghanap pa ng kakampi, ano? Siguro sabi niya, medyo malaki-laking puwersa to. Kailangan mas malaki-laking puwersa rin tayo, no? Ito pa, Matayara. Kanina, naapektuhan sila, no? Parang nag-alala sila, no? Pero ito, no, nung medyo parang feeling nila, wala pala itong mga to. Ano pong naging reaction nila, no? They laughed at us and despised us and said, what is this thing that you are doing? Will you rebel against the king? So parang sinasabi pa nila, no, nagsasaywar pa sila, no, na parang binamaliit ng mga to, no, yung kakayanan ni Nehemiah at nung grupo niya, no. Tapos nagbigay pa ng
pwede kong sabihin na intriga, no? Ginagawa nyo ba yan para magrebelde sa hari? Eh hindi alam ng mga to, ang hari nga yung tumulong sa kanila, no? And then pag tinuloy po natin, ano po yung sabi sa verse 20? Ito po. So I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. No? Imagine that. May mga taong nangungutya sa'yo, no? Pero ang sagot mo lang sa kanila, hindi. Sabi niya, ang Diyos mismo ang magpapala sa amin. Therefore, we His servants, ito na yung another term, no? Parang declaration na to. Kanina, they responded. Pero dito, they already declared. Ang sabi po, the servants will arise and build, no? But you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. Sabihin, di kayo kasali. Kami-kami to, no? Kayong mga nangungutya na tignan nyo kung anong kayang gawin ng Diyos ko. Hallelujah. So yun po yung kwento ng verse ng chapter 2. Ang tanong, no? Ano naman? Ano naman ang epekto sa atin? Okay? Sabi nga po, no? Understanding the events that happened in Nehemiah chapters 1 and 2, no? With people responding to the call for them to rise and build. How then can we relate today and what happens if we do the same? Sino dito excited malaman kung anong mangyayari sa inyo pag ginawa nyo rin yung response na ginawa ng mga tao sa Nehemiah? Sige po, didiretso ko na. Sino rito excited malaman kung anong gagawin ng Panginoon sa inyo kapag nag-participate kayo doon sa crossover project natin sa church? Grabe. Alam niyo po, no? You may never understand pa, no, for the time being or recognize, no, the importance of what we are doing right now. No? Maybe, no, to a certain degree, we're just thinking, lilipat lang kami. No? Pero there's so much significance in this crossover project, I'm telling you. Number one, I'm going to make it personal because it is too personal for me as well. We started, kumbaga, occupying this cinema in 2016. No? So it has been, 9 years already. So imagine, the significance. 9 years na tayong kolorum dito. Wala tayong sariling identity dito, no? Kamahal-mahal ng binabayad natin. Pero kolorum pa rin po tayo. So this year, the Lord has already granted, no, our prayer that we will be having our own place here after 9 years. Another thing, no, this year, no, New Life Taguig will be celebrating the 15th year of its existence. At ang 15 years, no, is, sabi nga po, no, year 15 is actually a year of crystal, no. It is, a reminder for us, no, that to the Lord, it is already crystal clear that we need to have a space here. Amen? So, ang tanong lang dyan, pinakita na sa atin nang nandun yung pangangailangan. I'm going to just correlate all of my story, all of Nehemiah chapters 1 and 2 story, to our own situation, The Lord has already put in the heart, of the church, na magkaroon po tayo ng lugar dito. Number one, just like the story, it will be the Lord's provision that will make it happen. At ang matindi doon sa storya, kahit hindi na natin hingin yung iba, ibibigay pa niya. At ang pangatlo doon sa storya, gagamit ang Panginoon ng mga tao para mangyari yung dapat mangyari. Pang-apat, sino sila? Yung mga taong magsasabi na we will arise and build. Amen. So, are we ready? Are we willing, to take part, that all of us would declare, Lord, we will rise up and build. And the next, I don't know if I still have what, Ay, sorry po,
konti na lang po yung tawag dito yung time ko po. Nasa intro pa lang po ako. So, so ibig sabihin, mabibitin po kasi tawag dito, ang susunod ko na pong i-share sa inyo kung ano po yung mangyayari sa inyo pag nag-participate kayo. Sayang, Exciting sana, na parang malalaman ko na kung ano mangyayari sa akin pagka nag-participate ako. Yan. Sige na nga, meron pa akong 5 minuto, sasabihin ko na, okay? Ang sabi ko po rito, dito binuo ko po, when we rise up and build the church, ito po yung importante na unang-una po natin dapat maintindihan. When we rise up, and build the church, we are building ourselves as well. Habang binibuild up po natin ang church, ang dapat po natin mainawaan, tayo po mismo binibuild up ng Panginoon. So we need to be excited in building up the church kasi more than building up a church, tayo mismo ang binibuild up ng Panginoon. Ang tanong, paano? Okay? So tinignan po natin yung mga kwento, number 1, na mangyayari po sa atin while we are being built up, we can establish our focus and priority. Nung nalaman po ni Nehemiah yung nangyari po, doon sa bayan po niya, ano po ang ginawa niya? He knelt down, he prayed, and he fasted. So tayo po, maraming pagkakataon na magkakaroon po tayo ng problema, ano-ano yung una nating ginagawa? Of course, sasabihin natin bilang Kristiyano, nananalangin. Di yung totoo yan. Pag nag-real talk tayo, ang una-una mong ginagawan mo muna ng paraan. Pag hindi mo na kaya, saka mo tatawagin si Lord. Yan. Pero dito, hindi po. Bago pa siya may gawin, ang ginawa niya, dumulog na muna siya sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagbibuild up sa kanya, inuna na inireset yung kanyang focus. Every time there is a situation, the focus should always be God first. Amen? Pangalawa, ang sabi po dito, na binilagay ko po, second thing na mangyayari po sa atin, we can overcome adversities and challenges. Remember, doon sa kwento, ang dami niyang pangangailangan. Kailangan niya ng proteksyon para siya po ay makatawid doon sa lugar na pupuntahan po niya. Kailangan niya ng mga materyales para maitayo po. Kailangan niyang harapin yung mga meron at saka yung mga kontrabita po doon. So ibig sabihin, tayo po mismo, we are being builded up to the point that we can actually overcome all adversities and challenges. Amen? Pangatlo, it also developed our trust in the Lord. Amen? Ang sabi po dun sa verse 17, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. And in verse 18, and I told them of the hand of my God which has been good upon me, and also of the king's word that he has spoken. And then ang sabi po nila, let us arise and build. When they declared that they will arise and build, it means that they already trusted that the Lord will make it happen. Amen? And then pang-apat po, na mangyayari po sa atin, the building up ourselves is that blessing is secured. So pag-participate po natin, I guarantee you, blessing. Ito po, real talk po tayo. Hindi po natin ang ginagamit ng blessing pang come on. Hindi po. Because this is the reality. Blessing will follow if you obey the Lord. Amen? Ang sabi po dito sa verse 20, so I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore, we, his servants, will arise and build. So nandun na kaagad yung guarantee of prosperity, if we take part. Okay? So number 1, sabi ko nga po, when we rise up and help build the church, we are building ourselves as well. Pangalawa, as we rise up, we are putting our faith in God. When we rise up, ibig sabihin, we take part into the reality that it can happen only because we know that the Lord can do. Amen? Yung inawit po natin, that more than able. God is really more than able. And then pangatlo po, ang sabi po rito, in rising up, God is pleased and glorified. Hallelujah.
Hallelujah. Sige po, no? So, this is the first part po, no, of the message. And ang tawag ko po rito, no, Arise and Build, no? Tapos nag-subtitle po ako, no, na All in God's Hands. Amen. Later din sa second service po, no, we will still be talking about Rise and Build. Pero I will focus more, no. I have a subtitle there, no. It's all about stepping on the plate. Yan. And then sa third service po mamaya, again, it's all about a rise and field, but I will be talking about finding favors. Yan. So we have online naman po, no. So yung iba sa inyo, you could also tune online po, no, dun sa mga ibang mga messages na i-share po sa atin today. Amen. Who are you are excited? Who are you are blessed, no? So let's just all stand up. Amen. Hallelujah. Oh Lord, we thank you. We thank you, Lord, for how you have reminded us about this story, no, on how people responded and said that they will arise, they will rise up and build. May we be able, Lord, to have the same heart, no. Lord, the story that you have shared with us has allowed us to really, all the more put our faith in you, believing, Panginoon, this is something that will glorify you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name.